Ang gaganda ng bike dito sa napuntahan kong second hand shop. Kung mahilig lang ako magbike, siguro bumili ako ng isa nito. Nakaka-relax talaga mag-shopping sa mga second hand shop. Ang dami ko nakikitang mga kung ano-ano. Pero madalas wala naman akong binibili. Window shopping lang talaga. Nag-aabang lang ako ng magandang higaan na parang duyan para kay Mika. Napakaraming interesting na bagay na ang sarap tignan kahit hindi mo naman kailangan. Kapag bibili ng brand new na mga ganito, napakamahal talaga. Pero pag binili mo second hand shop, halos 30% na lang ng original price yung babayaran mo. Ang gaganda ng mga nakikita kong laruan para kay baby. Pero as usual, alam kong mas interesado siya sa mga bote-bote, sa mga remote at suklay. Dito pala ako pumunta sa pick-up. Napakaraming interesting na bagay na ang sarap bilhin. Tingnan nyo tong pulang itlog, 100 yen lang. Gusto kong bilhin para lang malaman ko ano yung nasa loob. Ito naman yung mga bulto-bultong towel ng Dragon Ball. Sama-sama na siya, complete package. Parang collection to ng mga tao na inayawan na lang tas binenta sa second hand shop. Jump pack yung klasiko ngayon, kabi-kabila, walang break. Kaya naman ginutom talaga ako ng lunchtime. Ito pala yung lunch ko. Kanin, soup, isda at saka gulay. Syempre may milk. Alam niyo yung namimiss kong pagkain sa Pilipinas, yung alugbati na may sardinas. Nung bata ako, kapag nagluluto yung mama ko nun, halos hindi na talaga ako magkanin. Ang sarap nun sabaw ng sardinas dun sa alugbati. Wala talagang tatalo dun. Hindi na ganong mainit dito sa school pero mainit pa rin. Pero syempre, nagtitipid kami at hindi na kami naka-aircon. Nag-aral na rin ako ng Japanese bago umuwi. Nakakatuwa kasi pataas ng pataas yung scores. Nai-excite ako kapag na-imagine ko manonood ako ng anime tapos hindi ko na kailangan ng subtitles. Napakaganda ng mga ulap. Pag uwi ko ay tinitingnan ko lang yun at nare-relax na talaga ako. Na-realize ko lang ang bilis talaga lumaki ni Mika. Dati kalahati lang siya dito sa sofa. Ngayon halos lumagpas na siya. May part sa akin na nalulungkot dahil ang bilis niya lumaki. Pero gusto ko rin naman siyang lumaki. Nakafocus ako ngayon sa shoulder workout. Nagugustuhan ko to kasi ang dali lang makuha ng mga dumbbells. Kahit papano pinawisan ako. Pero hindi kagaya ng pawis ko nung summer. Nung summer kahit umupo lang ako sa bench, pinagpapawisan na ako. Naligo na rin ako after para umpisan yung mga house chores. Ina-enjoy ko lang habang ginagawa. Manood lang kayo ng mga favorite channel nyo sa YouTube habang nagugas ng pinggan. Maya-maya ay tapos na rin. Pagkatapos ay kailangan ko mag-igib kahit gabi dahil kailangan namin ng tubig para bukas. Kailangan malinis na malinis kaya hindi ko lang in-scrub yan. Brinash ko pa pati yung pinaka-handle niya. Sinabay ko na rin yung pagtapon ng basura na magomi ang tapon ngayon o yung basurang nabubulok. Pagkatapos ko magtapon ay dumiretso na ako sa gasolinahan dahil paubos na yung gas ko. Doon sa pupuntahan kong gas station, bukod sa mura ay meron pang English mode. Kaya naman ipipress mo lang yung English mode at maintindihan mo na lahat kagaya nito, cash or membership or credit card. Pero kapag nag-English mode ka, dalawa lang ang choice mo, cash or credit card. Syempre sa card tayo para may points. Regular gasoline lang yung kailangan ng sasakyan ko. Full tank naman sa Japanese ay mantan. Tuwing nagpapagas ako, naalala ko palagi nagputol ng gas cap ko. Napakarami kong tanong kung ba't niya nagawa yun, kung sino siya, kung saan. Pero alam niyo minsan, mas okay na talaga hindi natin alam para hindi tayo na-stress. Tuwing tumitingin ako sa screen ng price na babayaran ko, naku, na-stress ulit ako. Hindi tayo matatawag na boss dito dahil self-service dito. Mas mura dahil ikaw nang gagawa para sa'yo. Kung gusto mo magpagas, maghangin, maglinis, lahat meron dito. Pero syempre, self-service to, kaya ikaw lahat ang gagawa. Ngayon, kung magka-problema ka, meron naman silang button for call. Buhay na customer service, hindi AI, hindi robot. Pag kailangan mo talagang tulong, lalabas mismo siya sa office niya para tulungan ka. At andito na ako sa Igiban, galing to sa Bukal. Mag-iigib tayo ng 20 kilos. Ang goal namin ay dapat maubos namin yun within the week. Kaya naman ang lesson for today ay about goal setting. Ito ay galing kay Clement Stone. Ang sabi niya, aim for the moon. If you miss, you may hit a star. Kaya naman i-challenge natin yung mga sarili natin. Taasan natin mga goals natin kahit mukhang imposible. Pag walang challenges, ang boring ng buhay. Kaya i-challenge natin sarili natin. Yun lang, bye!